Kawal na may hawak na bayonet, nakaharap sa disyerto, patuloy na bumubulusok pa nang matuklasan niya ang isang lugar ng buhangin na biglang nagsimulang lumubog. Biglang tuwang-tuwa, nakahanap ng tubig, narinig ng mga kasamahan sa koponan ang mga hiyawan at agad na tumakbo. Magkasama nilang nilinis ang buhangin. Natagpuan ang isang tumpok ng mga tabla na nakatago sa iba. Matapos buksan ang ito pala ay isang balon na walang ilalim. Para kumpirmahin kung may tubig sa loob o wala, agad namang naghagis ng bato ang kapitan para tingnan. Ngunit wala silang narinig na anumang tunog. Agad na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ang lahat, ngunit ayaw sumuko ng kapitan. Sinabi niya kay Jack na pumunta sa ilalim ng balon upang malaman. Kumapit si Jack sa mga nakasabit na bato, umakyat ng maingat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating lang siya sa ilalim ng agad kong nakita ang dilaw na buhangin sa buong lupa. Namutla ang mukha ni Jack, gustong umakyat agad at iulat ang sitwasyon sa kapitan. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan na ang nakapalibot na mga pader ay medyo mamasa-masa. Naramdaman niya ang ilalim ng mga bato. Nakahanap talaga ng pinagmumulan ng tubig. Biglang natuwa si Jack. Mabilis na abisuhan ang mga kasamahan sa koponan sa itaas. Mabilis, bigyan mo ako ng lalagyan ng tubig. Matapos makinig, agad na inihagis ng kanyang mga kasamahan ang isang maliit na kahon na bakal. Dahil para pahalagahan ang bawat patak ng pinaghirapang tubig, ibinuhos niya ang tubig sa kanyang kamay sa bakal na kahon. Kahit ang mga patak ng tubig sa palad ay ayaw masayang. Hindi nagtagal ay napuno ang bakal na kahon. Mabilis na sinabihan ng kapitan ang mga sundalo na bumaba sa kantin para kumuha ng 2 lunchbox. Sa pagkakataong ito, umabot ng buong 5 oras. Sa wakas napuno ang lunchbox. Hawak ng kaibigan sa itaas ang lubet. Hilahin ito ng maitiningnan ng kapitan ang 2 pinaghirapang barrels ng tubig. Kahit hindi gaan, ngunit ito ay sapat na upang matugunan ang mga kagyat na pangangailangan. Inutusan niya ang mga sundalo na uminom lamang ng 3 lagok. Tinitiyak nito na lahat ay makakainom. Tuwang-tuwa na uminom ng tubig ang mga sundalo. Napakabang, maghintay hanggang sa susunod na biglang may pumasok na armored vehicle sa kampo. Agad namang nagutos ang kapitan na maghanda para sa labanan. Matinding labanan ang 2 panig sa disyerto. Pagkatapos ng isang galit na sunod-sunod na apoy, nahuli ang kalaban. Sa huli, ang 2 opisyal na natatakot sa kamatayan ay nahuli ng buhay. Alam na ang kaaway ay naghahanap din ng mga mapagkukunan ng tubig sa lahat ng dako. Sinadya ito ng kapitan sa harap ng mga bilanggo. Ibuhos ang tubig mula sa tekor sa kahon ng tanghalian. Sa gutom na mga mata ng kausap, marami siyang inumin. Pagkatapos ay ibuhos ang labis na tubig ng direkta sa lupa. Nadurog ang puso ng mga bilanggo nang makita nila kahit isang basong tubig ang nazay, ngunit nakamit din ang layunin ng kapitan. Susunod ay kapag kailangan mong tahimik na maghintay para sa isda na kumuha ng pain. Para makakuha ng impormasyon sa kalaban, ilang araw na akong hindi nakakainom ng tubig. Sinadya niyang magbuhos ng tubig sa lupa. Pagkatapos ay mahinahong nagbuhos ng isa pang baso ang kapitan. Pagkatapos ay dumating ang mga bilang, hikayatin siya sa pagbubunyag ng mga lihim ng militar ng Aleman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong mahigit 900 kalaban na sundalo rito. At sila mismo ay hindi nakakainom ng tubig sa loob ng 5 o 6 na araw. Para sirain silang lahat, biglang nakaisip ng magandang ideya ang kapitan. Nagpasya siyang palayain ang 2 bilanggo ng kaaway. At the same time, sabihin mo sa kanila na maraming tubig dito. Sabihin sa kanila na kung ayaw mong mamatay sa uhaw, gumamit na lang ng armas. Naiintindihan kahit na ang hukbong Aleman ay mas malaki kaysa sa kanila. Ngunit ang katawan ng kalaban ay lubhang na dehydrate. Kawalan ng kakayahang lumaban ng matagal. Preempt lang ang makapangyarihang terrain dito. Siguradong masisira mo sila sa isang hit. At sa sandaling iyon, biglang nagdala ng masamang balita si Jack. Ang tanging balon ay ganap na tuyo. Sa puntong ito maaari lamang nating basagin ang garapon at itapon ito. Dapat na silang kumilos ngayon. Naglagay ang mga sundalo ng malaking bilang ng mga minahan malapit sa kampo. Mga sniper at machine gunner, hanapin din ang pinakamagandang lokasyon. Ang bawat tao'y papasok sa antas ng unang alerto. 9 na miyembro sa grupo, handa na ang lahat para sa gintong buhangin na nabahira ng dugo. Diretso ang tingin nila, tahimik na naghihintay sa pagdating ng hukbong Alem. Tiyak, hindi pa rin kayang labanan ng kaaway ang tukso ng tubig. Mabilis na tumakbo patungo sa kampo. Hindi nila alam na pumasok sila sa isang minahan. Isa-isang tinatangay ng hangin ang mga kalaban sa kanluran. Kasabay ng pagsabog, agad na nakipag-away ang 2 panig. Biglang natigilan ang hukbong Aleman. Gamit ang malakas na firepower ng team, ang mga Aleman ay nagdusa kaagad ng mabibigat na kaswalt bagamat matagumpay na naitaboy ang kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ay nagsakripisyo rin sila ng isang kasamahan. Noong malungkot pa ang lahat, dumating ang commander ng Aleman upang makipag-ayos sa isang puting bandila. Nang malaman na ang kapitan ay isang sarhento, ang commander ng kalaban ay biglang nagmukhang masama. Naniniwala siya na hindi kwalipikado ang kapitan na makipag-usap sa kanya, kaya iminungkahi niyang makipag-ayos sa kataas-taasang commander. Mukha ng wala talagang pakialam ang kapitan. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinoling ang kanyang, sinabi ni Nand na naliligo ang kanyang superior. Tingnan ang eksenang ito, uhaw na uhaw ang commander ng Aleman kaya napuno ng usok ang kanyang lalamunan.
Hindi na ako makapaghintay na tumakbo para uminom ng tubig pampaligo niya. Dahil dito, mas kumpiyansa siya na may sapat na tubig dito. Ngunit hindi alam ng ang balon ay natuyo ng matagal bago ang labanan. At lahat ng nakikita ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang na maingat na inayos ng kapitan. Hayaang dahan-daang mahulog ang kaaway sa bitag na kanyang itinakda. Lalaking naliligo sa disyerto, ngunit ang kakaiba ay hindi nahawakan ng kanyang kamay ang tubig. Ang layunin ay sirain ang kalooban ng kaaway na magutos. Dahil ang disyerto ay walang tubig sa mahabang panahon, maraming sundalo ang namatay. Gayunpaman, ang commander ng Aleman ay nanatiling matigas ang ulo, na may mas malaking hukbo kaysa sa kalaban. Talagang binyantaan niya ang kapitan na sumuko sa lalong madaling panahon. Matapos marinig ito, hindi na nagsalita ang kapitan sa kanya. Alam niya na kapag ang mga Aleman ay hindi makahanap ng tubig, talaga hindi ito magtatagal. Nauwi sa kabiguan ang negosasyon. Hindi nagtagal ay bumalik ang mga Aleman. Naglunsad ng pag-atak, naglabas sila ng mabibigat na armas, malakas na pambobomba sa kampo. Pagkatapos ay nagsimulang umatake ang mga sundalong Aleman. Dahil matagal na silang walang tubig, napakahina ng katawan, ay na-knockout bago makarating sa kampo. Nang makitang walang paraan para makalusot mula sa harapan, ang commander ay muling nagutos ng palihim na pag-atake mula sa gilid. Agad na sumugod ang mga sundalo para kumuha ng tubig na maiinom. Sila ay sumugod ng walang ingat sa pamamagitan ng mga taktika ng human wave. Isang malakas na team sa una, hindi nagtagal ay nabawasan ito sa 5. Ang hukbong Aleman ay dumanas ng matinding pagkalug. Karamihan sa mga sundalo ay wala ng lakas para lumaban. Nang makita ito, maaari lamang ipagpatuloy ng commander ang negosasyon. Sumipol ang kulot na buhok at naglakad. Gusto niyang ipaghiganti ang mga kasamahan niyang namatay sa labanan. Bago pa makapag-react ang kalaban, binunot lang niya ang kanyang punyal at isang suntok ang pinatay ang commander ng Aleman. Pagkatapos ay binaril niya at napatay ang tagasunod. Ngunit nang malapit nang bumalik sa kampo si Curly Hair, sa kasamaang palad, siya ay binaril ng isang German sniper. Pumunta kaagad sa northwest. Ang walang pinunong mga sundalong Aleman ay biglang nahulog sa kaguluhan. Simulan ang pambobomba sa kampo. Sa kasamaang palad, 2 miyembro ng pangkat ang tinamaan ng mga bala ng artilleria. Ngayon ang koponan ay mayroon na lamang 2 tao. Nagtago sila sa matataas na lugar at muling nagkarga, maghanda upang lumaban hanggang kamatayan sa mga Aleman. Kaagad pagkatapos, ang hukbong Aleman ay naglunsad ng pangkalahatang pag-at. Nang makita iyon ay agad na tumayo ang dalawa at nag-away. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ng lahat ng tropang Aleman ang kanilang mga baril at sumuko. Uhaw na ang mga sundalo para lumaban pa. Suray-suray sila at dumiretso sa balon. Ang ikinagulat nilang dalawa, ang mga balon na noon ay tuyo ay puno na ng tubig. Naiintindihan ni Kito ang kamakailang pambobomba na aksidenteng nagbukas ng daloy ng tubig sa ilalim ng lupa. Habang umiinom ng tubig ang mga sundalong ito, mabilis na kinuha ng dalawa ang mga armas. Sa huli, sinira ng 9 na pangkat na ito ang higit sa 700 sundalong Aleman. Bukod dito, 2 tao lamang ang nakaligtas. Nahuli ang halos 100 sundalong Aleman.